Hindi nagawang pigilan ni Briella ang kung anumang planong gawin ni Bron kay Mr. Kayab. At kahit hindi ito magsabi, ay baka sa mukha nito ang napipintong pagpapabagsak sa taong nanakit sa kanya. "The food will be ready in an hour. Go and take a rest," sabi ni Bron. "Tulungan na kita dito at hindi naman ako ganun kapagod," wika naman ni Briella habang umiiling. "No, ako nang bahala rito. Magpahinga ka na muna. Isa pa, look at your injury. Kailangan gamutin muna natin yan at baka mas lalong lumala. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital at ipa-check up yang..." "Huwag na," putol ni Briella sa sinasabi nito. "Ipapahinga ko na lang ito at lalagyan ng yelo. Simpleng injury lang ito, Bron, at hindi mo na ako kailangang dalhin sa ospital." "Naninigurado lang ako." Kunot ang noong wika pa nito. Napangiti siya. At bago magpaalam, ay kumuha na muna siya ng ice pack sa ref at nagtuloy na sa kwartong itinuro nito sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng malaking kwarto, ay nahagip niya ang ilang pamilyar na paper bags mula sa bahay ni Bron. Nakangiti niyang nilapitan ang mga branded paper bags at pumili ng damit pambahay na gagamitin niya. Nang makapili, ay nagpasa siyang mag-shower bago lagyan ng ice pack ang kanyang na-injury na braso. Pagkatapos niyang maligo at makapagbihis, ay kinuha niya ang ice pack sa nagtungo sa maliit na terasa at pagmasdan ang kabuuan ng Kamaynilaan. Nasa pinakamataas silang bahagi ng gusali, kaya malinaw niyang nakikita ang kabuuan ng buong syudad. Ilang sandali siyang nakaupo lang doon at nagplano sa susunod na hakbang ng kanyang mga plano. Alam niyang sa nangyaring gulo sa maliit na fashion show na yon, ay umpisa na ng muli niyang pagpasok sa magulo at maingay na industriya na minsan na niyang nalampasan at napagtagumpayan. Ramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang phone at nang tingnan niyang tumatawag sa kanya si Chelsea, ay kaagad niya itong sinagot. "Hello, Chelsea." "Hello, Briella. Nakita mo na ba ang recent news tungkol sa'yo?" Bungad na tanong agad nito sa kanya. "Hindi pa. Kakatapos ko lang maligo." "Bakit?" tanong niya. "Pinagpipestahan ng buong social media at reporter sa mga litrato mo at naging pagrampa." Inulan ng sangkaterbang tanong si Dennis dahil siyang itinuro ng fashion designer na may kasalanan sa kaguluhan. Nagbigay na ng statement si Dennis, ngunit marami ang hindi kumbinsido sa mga sinabi niya at halos lahat ay pinagtatawanan at kinukutsaka. "Anong balak mong gawin ngayon?" Mahabang tura nito. "Let them criticize me. As long as nagawa na ni Dennis ang magbigay ng pahayag niya, that's fine. At gawin mo na lang ang pinapagawa ko. Find something about Samia Mercado na pwede nating magamit para iklaro ang pangalan ko. Natitiyak kong may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya subipot. Mag-background check ka rin kay Mr. Kayab at tawagan agad ako sa mga malalaman mo." Utos niya rito. "Okay, I'll ask my resources." "Nakauwi ka na ba? Wala bang nakasunod sa iyong mga reporter?" tanong nito. "Hindi ako dumiretso sa apartment ko. May kailangan pa akong asikasuhin." Sagot niya. "Where are you, Briella? Hindi ligtas sa iyo ang magpagala-gala ngayon. At baka dumugin ka ng mga reporters." Nag-aalalang tura nito sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. I know what's happening kaya natitiyak ko ring may nakabantay ng mga reporters sa apartment ko ngayon. Kaya balak ko munang magstay sa hotel." Saad ni Briella. "Okay, text mo sa akin kung saang hotel ka mag-i-stay at pupuntahan kita pagkatapos ng mga pinapagawa mo." Sabi nito, saka nagpaalam sa kanya. Nang ibaba niya ang kanyang phone, ay sunod-sunod naman ang pasok ng mga text, chat messages at missed calls ni Sander. Wala siyang panahon para dito ngayon, kaya naman, in-off niya ang kanyang phone at pumasok na. Dahil hindi rin naman niya kayang magpahinga, ay nagpasya siyang lumabas ng kwarto at puntahan si Bron sa kusina. Pagbukas niya ng pinto, ay malakas siyang napasinghap nang malanghap ang mabangong aroma ng niluluto nito. Napalunok siya at biglang nakaramdam ng gutom, kaya mabilis siyang naglakad palapit dito. Para lang matigilan nang makita si Bron na may suot na apron at seryosong nakapabewang at hinahalo ang ulam na niluluto nito. Tila naramdaman ni Bron ang presensya niya, kaya lumingon ito sa gawin niya.
Hindi ba't sinabi ko sa'yo magpahinga ka muna? Ani ni Bron. I'm fine. Hindi naman ako masyadong pagod kaya samahan na lang kita dito. Ang bango ng niluluto mo. Ani ni Briella na lumapit dito. Ngumiti si Bron saka muling nagsalita. Sit down. Wait until you taste it. Sigurado kung hahanap-hanapin mo na ang mga luto ko kapag natikman mo to. Napakurap si Briella at tila na engkantong nakatitig lang sa gwapo at nakangiting mukha ni Bron. Para bang gusto niyang iukit sa kanyang isipan ang imaheng yon ng lalaki. May dumi ba ako sa mukha? Untag ni Bron sa kanya. Aha? Gulat niyang tanong, saka mabilis na nag-iwas ng tingin upang itago ang pamumula ng mga pisngi niya. Narinig niya itong tumawa. Naglakad ito papuntang refrigerator at nang bumalik, may hawak na itong malaking bowl. Nang ilapag nito yon sa lamesa at makita niya ang laman yon, ay hindi niya maiwasang manlaki ang mga mata. You also made this? Tanong niya habang nakatitig sa Japanese crab salad. Of course. Pero mamaya mo na tikman at hindi mo na ma-appreciate ang sinigang na niluto ko. Nakangiting wika naman ni Bron. Mabilis namang tumango si Briella at kahit gusto na niyang kumain at takam na siya sa nakalapag na pagkain, ay pinigilan niya muna ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay inilagay na rin ito ang umuusok at mainit na sinigang sa gitna ng lamesa. Umupo ito sa kanyang tabi. I'm sorry kung ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo bilang selebrasyon sa kasal natin. Pero pangako, babawi ako sa ibang paraan. Nakangiti siyang umiling. You don't have to, President Bron. Sapat na ito sa akin. Isa pa, walang kahit na anong sikat at mamahaling restaurant ang kayang pantayan ng mga putahing niluto ng isang katulad mo. Tumawa ito sa sinabi niya. Nilagyan ni Bron ng maliit na mangkok na nasa tabi ng kanyang pinggan. Kukunin na sana niya ang kutsara para humigop ng sabaw nang unahan siya nito at sumandok. Sa kahinipan at nilasahan kung mainit pa ba o hindi. Here. Saad nito at inilapit sa bibig niya ang kutsarang may sabaw. Nang manuot sa kanyang lalamunan ng lasa, ay iyon na yata ang pinakamasarap na sinigang na natikman niya sa buong buhay. Binasan niya ang ibabang labi at kung hindi lang nakakahiya, ay kukunin niya sa kamay nito ang kutsara at magsisimula ng kumain. What do you think? Tanong nito. It's perfect. Hindi ko alam na marunong kang magluto. Sagot niya. I can do more than cooking. Nakangiting wika ni Bron, sabay kindat sa kanya. Muli siyang natameme. Para siyang bumalik sa pagkabata at parang maihi sa kilig sa tuwing makikita itong nakangiti sa kanya. Gosh, get a hold of yourself, Brel. Nagmumukha ka ng malandi sa harap niya. Kastigo ni Briella sa kanyang sarili. Hinayaan niya itong sandukan siya ng kanin. At pagkatapos ng maikling panalangin, ay tahimik nilang pinagsaluhan ang inihanda nitong pagkain. Halos hindi na makahinga si Briella dahil sa sobrang kabusugan. Muntik na niyang maubos ang Japanese crab salad na ginawa nito. Dinala siya nito sa balkonahe pagkatapos nilang kumain. Marahas siyang napabuga ng hangin at wala sa sariling hinimas ang tiyan. Grabe, ngayon lang ako nag-enjoy ng sobra sa pagkain. Nakangiting wika niya. I'm glad you like it. Pero hindi kaya masira ang figure mo kapag nasobrahan ng pagkain mo? Nanunuksong tanong sa kanya ni Bron. Hindi mo naman ako araw-araw na ipagluluto, di ba? Tanong ni Briella. Tumawa si Bron. Mas gusto kong ipagluto ka kaysa iasa yun sa iba. Isa pa, kagaya ng sabi ko kanina, tsak nahahanap-hanapin mo ang mga luto ko sa oras na matikman mo ang mga ito. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi ako maselan sa pagkain as long as trabaho ko bilang asawa ang alagaan ka. You're my wife. Of course, I'll give you everything you need. Putol nito sa kanya. Why are you doing this, President Bron? Mahinang tanong niya rito. Hindi ba't normal lang sa isang katulad ko ang alagaan ng asawa nila? Nakataas ang kilay na tanong din ito sa kanya. But we've just known each other yesterday.
Hindi ka ba nagtataka o nagdududa man lang kung bakit tinanggap ko kaagad ang alok mong kasal? At paano kung gamitin kita at ang kapangyarihang taglay mo sa industriyang kinabibilangan natin sa pansarili kong interes? Sunod-sunod niyang tanong dito. Hindi nasusukat sa haba ng panahon ng masayang pagsasama. May mga pagkakataon na mas tumitibay ang relasyon kung sabay niyong haharapin ang lahat. And we're going to do that, Briella. Simula sa araw na to, I vow to cherish and always protect you as long as I live. Masyado pang maaga para sabihin kong mahal kita pero alam ko sa unang beses na nakita kita, God has planned for us. Makahulog ang wika ni Bron. Bron? Walang maapuhap na kahit anong salita si Briella. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Panghihinayang, saya, takot at pangamba. Natigilan siya nang madamang malayang umaagos ang kanyang mga luha. Masuyo namang pinahid yun ni Bron. I don't deserve to be your woman. Hindi ang katulad kong sagatan at napulot mo lang sa kalsada ang karapat-dapat sa lahat ng kaya mong ibigay. Mahinang usal niya. Masuyo siya nitong niyakap at naramdaman niya ang mga labi nito sa ulo niya. Saka narinig itong nagsalita. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Briella. And for your information, hindi kita pinulot sa daan. You pounced on me and kissed me. I just thought to bring you and let you take responsibility. Hindi basta-bastang taong hinalikan mo. Sabi nitong, nasa boses ang panunodyo at pagbibiro. Natawa si Briella. Ipinulupot niya ang mga kamay sa bewang nito at ipinikit ang mga mata upang namnamin ang mainit na sensasyong hatid ng pagdidikit ng mga katawan nila. Kapag may nakarinig sa'yo na ibang tao, tsak na iisipin nila ay pinaikot kita at tinakot na pakasalan ako. Aniya, walang maglalakas loob na kwestiyonin ang desisyon ko. Isa pa, sinong maniniwala ng isang katulad ko ay madadala lang sa pikot at simpleng pananakot. You're right. Natatawang wika niya sa kanagangat ng ulo para salubungin ang tingin nito. You're too good to be true, President Bron. Paano kung hindi kita maabot? You don't need to do that. Hindi mo ako kailangan abutin, Briella. Just hold my hand and never let go. Ani ni Bron habang matamang nakatitig sa mga mata niya. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga sinabi nito na naghatid ng kakaibang init at saya sa kanyang dibdib. She was supposed to be in pain and suffering from her fiancé's betrayal. Ngunit tila agad natabunan niyon ng mainit na pakiramdam at saya mula sa mga matamis na salitang sinasabi ni Bron. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Briella ang paglalapat ng mga labi nila ni Bron. Sa una ay nabigla siya at tila nanigas sa lambot ng mga labi nito. Ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo ay kusa na yung gumalaw at sinabayan ang ritmo ng mga labi ni Bron. Dahil sa nakakalunod na sensasyong namamagitan sa kanila ni Bron, ay hindi niya namalayang nasa kandungan na siya ng lalaki. At kung hindi pa maghihiwalay ang mga labi nila, para sumagap ng hangin, ay hindi niya pa mapapansin yun. Bron, ay... Hindi niya natapos ang sasabihin at napasinghap nang wala siyang kahirap-hirap na binuhat nito at muling siniil ng halik. Wala siyang nagawa, kundi ang mapapikit at ipulupot ang mga braso at binti kay Bron upang hindi siya mahulog. Isang malamyos sa daing ang kumawala sa lalamunan ni Briella nang sa isang paghakbang ni Bron ay naramdaman niya ang tila matigas na bagay sa parting ibaba ng katawan nito. Napamulat siya ng mata at gulat na napatingin dito. Did you feel it? Paanas na tanong ni Bron sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Briella. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na maramdaman niya ang ganung bagay. At ito ang kauna-unahang lalaki na nagparamdam niyon sa kanya. Bagamat matagal na silang marelasyon ni Sander, ay nilinaw niya ditong hindi sila pwedeng lumampas sa simpleng halikan at yakapan hanggat hindi sila nagpapakasal. Dinala siya ni Bron sa kwarto at maingat ay binaba sa kama. Pagkuway hinubad nito ang suot na damit sa harap niya. Napalunok si Briella at halos hindi kumurap na nakatitig sa perpekto nitong katawan. Don't just look at it, love. You can touch it too.
Panunodyo ni Bron sa kanya at lumapit sa kanya. Para namang may sariling isip ang mga kamay niya na agad naglanding sa matigas at makisig nitong katawan. Hindi niya napigilang mapakagat ng labi nang maglakbay ang mga kamay niya sa perpektong hugis ng mga abs nito. 1, 2, 3. Bilang niya sa kanyang isip hanggang sa matapos siya sa 8. 8 matitigas na alapandisalang nakaukit sa plat nitong tiyan. Walang sinabi sa iyo ang mga nakilala kong modelo sa ganda ng katawan mo, President Bron. Hindi niya napigilang bulalas habang patuloy sa paghaplos ng katawan nito. Really? Hindi ko alam na mahilig ka rin pala sa mga ganitong bagay. Good thing. I always keep my body on check. Tura ni Bron at hinawakan ng kamay niya, saka masuyo siyang inihiga sa kama. Muli siya nitong hinalikan, ngunit sa pagkakataong yon ay naging mapusok na yon at tila sabik na maangkin siya. Kinakabahan man, ay hinayaan niya ito. Hindi siya tumutol nang maglakbay ang mga kamay nito at bawat daanan ng mga yon ay kakaibang init at sensualidad ang bumabalot sa buo niyang pagkatao. Bron, tawag niya sa pangalan nito. Did you like it? Paos na tanong nito sa kanya habang patuloy pa rin ang pangas nitong mga kamay. Hindi siya sumagot at tanging pagdaing lang ang nagawa at ilang sandali pa. Habang unti-unti na siyang nalalango sa sensasyong nararamdaman, ay napamulat siya ng mga mata at malakas na napasinghap. Damn it, is this your first time? Madilim ang anyong tanong ni Bron at kaagad na huminto sa ginagawa. Oo. I'm a type of woman who sticks to the rules of giving my first to my husband. Sabi niyang pinipigilang maiyak dahil sa naramdamang sakit ng tangkain nitong angkinin siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na yan? Tanong nito. Does it matter? Ngayong alam mo na, can you be gentle on me? Matagal na hindi kumilos si Bron at tinitigan lang siya. Ilang sandali pa ang lumipas, ay naramdaman niyang muling naglakbay ang mga kamay nito at nanlaki ang mga mata niya sa sunod nitong ginawa. Bron, what are you? Shh, just feel it, love. Saway nito sa kanya habang patuloy sa ginagawa nitong kapangahasan. Halos dumugo ang mga labi niya dahil sa diin ng pagkakakagat niya roon at tila hindi siya mapakali nang unti-unti siyang makaramdam ng tila pagbabago sa katawan niya. Bron, hindi niya na ituloy ang sasabihin at wala sa sariling napaigtad nang maabot niya sa unang pagkakataon ang sukdulang inalay sa kanya ni Bron. Habol-habol pa rin niya ang paghinga niya habang nakatitig sa tila nasisiyahang mukha ni Bron sa nakikitang reaksyon niya. Lumapit ito sa kanya at musuyo siyang kinintala ng halik sa mga labi. I won't take you now, love. Sabi nito. But why? Disappointed ka ba dahil sa wala akong karanasan pagdating sa... No, silly. Natatawang wika nito sa kabumangon. Bakit nga? Kasal na tayo kaya nararapat lang na angkinin mo ako at... Hindi ang katawan mo ang habol ko sa iyo, Briella. I won't make a move on you until you're done with your ex. I believe when the time comes, makukuha na kita ng buo. Your mind, body, heart and soul. I want everything of you, Briella. Seryosong tura ni Bron. Sa narinig, ay nadagdagan ng paghanga ni Briella kay Bron. Hindi siya makapaniwalang may mga lalaking katulad pa ni Bron na natitira sa mundo. Maya-maya pa, ay napangiti siya sa kanagsalita. Kung ganon, please wait for me, President Bron. Pangako, kapag dumating ang oras na yon, ibibigay ko ng buong-buo ang pagkatao ko. Pangako niya rito. Ngumiti si Bron at muli siyang hinalikan sa labi. Of course, I'll wait for you and will always be. Walang pakundangan siya nitong binuhat. Hindi alintana na kapwa sila walang saplot at naglakad ito papuntang banyo. Hindi siya umimik nang maingat siya nitong iniloblob ang katawan niya sa bathtub. Agad naman itong sumunod at pumwesto sa likuran niya. Nanatili sila doon ng ilang sandali.
Masuyo nitong minasahe ang mga balikat niya at hindi niya napigilang mapadaing dahil tila nakahinga siya ng maluwag sa ginagawa nito. Ilang sandali pa ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya habang nakasandal sa dibdib nito. Nang makita ni Bron na nakatulog na si Briella, ay biglang lumamlam ang mga mata niya. Inayos na ito sa pagkakahilig sa kanyang dibdib at hinayaan itong nakapikit habang siya naman ay nag-iisip na kung paano niya pagbabayarin ang lalaking yon sa pananakit sa asawa niya. Napasulyap siya sa nangingitim nitong braso. Humupa na ang pamamaganon kahit papano, pero hindi pa rin sapat yon para humupa din ang galit niya. There he hurt his woman. Ngayong nasa kamay na niya ito at asawa na niya, ay wala nang makakapanakit pa rito. Nang maramdaman na tila lumalamig na ang tubig sa bathtub, ay maingat siyang gumalaw para tumayo at buhatin ito papunta sa shower room para banlawan pareho ang mga katawan nila. Inaantok pa ako. Let me sleep for a while, Bron. Honest ni Briella habang nakapikit ang mga mata. Isiniksik pa ang sarili sa kanya. Napangiti siya. Kailangan kong tuyuin ang buhok mo. Hindi magandang matulog na basa ang buhok mo. Sabi niya, ngunit wala na siyang narinig mula rito. Maingat niya itong inilapag sa kama at bumalik sa banyo upang kunin ang hairdryer at suklay para tuyuin ang buhok nito. Kumuha na rin siya ng damit pantulog nito at ointment para sa pasa nito. Masuyong hinago ni Bron ang mahabang buhok ni Briella at buong pagmamahal na tiningnan ang maamo nitong mukhang mahimbing na natutulog. The first time he saw her hazel eyes full of pain, he felt that he wanted to wipe away those pain and give her all the happiness she wants. That moment, hindi siya nag-atubiling buhatin ang dalaga at hayaan itong halikan siya sa isang pampublikong lugar at wala siyang pakialam kung may makakita man sa kanya. Who would dare to follow him in the middle of the night? He is the king that everyone's scared of. It's the power that anyone could ever think of in their entire life. Bakit sa tuwing magkikita tayo ay laging sakit at paghihirap ang nakikita ko sa magaganda mong mata? Kung pwede ko lang tanggalin ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, ay ginawa ko na. But knowing you all these years, mas gugustuhin mong tumayo sa sarili mong paa at iresolba ang lahat sa paraang gusto mo. Bulong ni Bron. Nagtagis ang bagang ni Bron nang maalala ang unang pagkikita nila ni Briella. It was also the same situation she has right now. Pinagtak sila ng mga taong itinuring niyang pamilya. Umayag akong huwag makialam. Pero hindi ko hayaang makita kang umiiyak mulit na sasaktan. I'll stay on your shadows, supporting and pushing you to the top again. Puno ng determinasyong tura ni Bron, saka masuyo itong kinantala ng halik sa noo bago lumabas ng kwarto. Pagpasok ni Bron sa maliit na opisina nito, ay biglang nagbago ang aura niya. Idenial niya ang numero ni Luigi at pagkalipas lang ng ilang segundo, ay narinig niya ang boses ito sa kabilang linya. Yes, Mr. President. Bungad ni Luigi na mahihimigan sa boses ang panunodyo. Do what I told you? Tanong ni Bron. Yes, kinausap ko ng mga abogado ng kumpanya para gumawa ng aksyon laban sa CJ & Co. They're sending the notice to the company as we speak. Sagot nito. Good. How about the trending topic? Did you manage to handle the media? Tanong niya. Yes, Mr. President. I've contacted our asset and he'll do everything to put it on top. As long as he want it on top searches sa buong platforms. Naisend ko na din sa email mo ang mga trending topics related to Briella. Sagot nito. Good. Ani ni Bron at binuksan ang laptop at naglagin sa anonymous account na ginagamit niya para i-monitor ang lahat sa larangang kinabibilangan niya. Nagdilim ang anyo ni Bron nang makita ang ilang mga pangit na komentong nabasa niya. Ang ilan, hindi magagandang komentong patama kay Briella. Lahat ay puro pang-iinsulto at pangungutya. Ngunit sa kabila nun, ay may ilan namang magagandang komento. At natitiyak niyang galing yon sa mga dating taga-suporta ng asawa. Luigi, hanapin mo nga dating namumuno sa fandom ni Briella. Talk to them and let them know her comeback. Utos niya rito.
Hindi ba't sinabi ni Briella na huwag kang makialam sa I didn't ask your opinion, Luigi. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko. That's your job, right? Ani ni Bron. Narinig niya ang tila pagsinghal ni Luigi sa kabilang linya, ngunit hindi niya yun pinansin. Luigi is not just any other ordinary assistant. Mas malalim pa ang samahan nilang dalawa, kaya ganun lang ito mag-react. Fine. Pero hindi ka ba natatakot na malaman ni Briella ang ginagawa mong pangingialam? Hindi ba't yun ang hiningi niyang pabor sa'yo kaya pumayag siyang pakasalan ka? Tanong nito. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi sa kanya. And I won't sit around while just being humiliated and hurt by others. Aniya. But isn't it better if you announce your relationship in public? In that way, no one would ever dare to touch her. Wika ni Luigi. Marahas siyang huminga ng malalim at isinandal ang likod sa swivel chair. She's not ready yet. I know that we're married, and she's my wife. I am willing to wait for her. You're really patient towards her, huh? Natatawang wika ni Luigi sa kabilang linya. That's who I am. Anyway, make sure to let that trash company fall, and it will be better if he goes to jail. He dares to hurt my woman, so he needs to be punished. Wika ni Bron. Okay, expect the good news tomorrow. For now, enjoy your first night as husband and wife. Wika ni Luigi sa nanunod yung boses. Bago magpaalam kay Luigi, ay binilinan niya itong agahan ng pagpunta bukas para maihatid nila si Briella sa agency nito. At nang ibaba niya ang kanyang phone, ay itinuon niya ang kanyang pansin sa monitor ng kanyang laptop. Gamit ang kanyang anonymous account, ay nag-upload siya ng mga dating litrato at video si Briella nang nasa rurok pa ito ng modeling career nito. Napatitig siyang muli sa video clip na naipost niya na may hashtag na The Queen of the Catwalk Runaway Return. It was a clip video from an international fashion show held in Paris. Ang video clip na yon ay galing mismo sa asawa ng isa pa sa mga prinsipe ng Britanya. She's thanking Briella for delivering the wedding dress perfectly. Sinabi rin ng Duchess na nang makita niya yung suot ni Briella, ay nakita niya ang sarili na naglalakad sa Grand Aisle papuntang altar. Kaya naman, hindi ito nagdalawang isip na bilhin iyon at isuot. Tinitigan niyang maigi ang kanyang asawa habang suot ang trahe de bodang nirarampa nito. Kumislap ang mga mata niya at sa kanyang isip ay may mga naglalaro ng senaryo na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ibinigay niya ang link ng post na yon kay Luigi. At kahit hindi na niya ito manduhan, ay alam niyang alam na nito ang gagawin. Sa mundong ginagalawa nila, as long as you hold the power to control everything, no one would dare to touch you. At sinigurado ni Bron na nasa pinakamataas siyang posisyon. Sa ganoong paraan niya lang masusuportahan ang kaisa-isang babaeng tinatangi niya mula pa noon. 3:00 ng madaling araw nang matapos ni Bron ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Luigi. Natapos niya ring basahin ang kontrata ng ilang malalaking kumpanya na gustong kumuha sa mga artistang hawak ng kumpanya niya. Pagkatapos iligpit ang lahat ng mga yon, ay tumayo na siya para bumalik sa kwarto. Ngunit napakunot ang noo niya. Nang pagbukas niya ng pinto, ay nakarinig siya ng kaluskos mula sa kusina. Bahagya siyang natigilan at napangiti nang makita si Briella na inilalagay ang itinabi niyang ulam sa isang kawali upang initin. Nagugutom ka? Tanong niya rito. Sorry, bigla akong nakaramdam ng gutom eh. Naistorbo ba kita? Nahihiyang tanong ni Briella sa kanya. No, dapat kinatok mo ako para naipaghanda kita ng pagkain. Sagot niya. Nilapitan ito at inakay para umupo. Saka bumalik sa gas stove at pinahinaan ng apoy ang iniinit nitong ulam. Kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko. At ayoko namang istorbohin ka dahil lamang sa gusto kong kumain. Ani ni Briella. Gusto mo bang kumain ng sunog? Pwede mo namang gamitin ang microwave para magpainit ng pagkain. Paano kung napasok ka? Ha? Bron, hindi ako clumsy na tao. At kaya ako hindi ginamit ang microwave dahil ayokong magambala ka. Wika ni Briella na tila namamanghang nakatingin sa kanya.
Pinatay ni Bron ang stove at isinali ng ulam sa isang mangkok. Saka ito nilapitan. Saka itinaas ang baba nito at nasuyong dinampian ng halik sa labi. Hindi ka abala sa akin. At wag na wag mong isipin yun. Dahil simula nang tanggapin mo ang alok kong maging asawa kita, ay parte ka na ng buhay ko. Nakangiting wika ni Bron. Napatitig si Briella sa nakangiting mukha ni Bron. Hindi niya napigilang mapalunok dahil sa lapit ng mga mukha nila. Pasimple siyang nagyuko ng ulo para itago ang pag-iinit ng mukha. Saka nagsalita. Hindi ka ba nagugutom? Sabayan mo na akong kumain. Hindi na. I'll just stay here with you. Sagot ni Bron. Sigurado ka? Hindi naman ako magagalit kung iiwan mo ako dito. I know you're tired. I need to rest. Wika ni Briella. Oo, mas masarap kumain kapag may kasama ka. Nakangiting wika ni Bron. Wala na ngang nagawa si Briella, kundi ang kumain. Kung hindi lang talaga siya nakaramdam ng pagkagutom, ay hindi siya babangon sa higaan. Nakaligtaan niyang maghapunan at nagulat pa siya nang magising ng madaling araw. Yun lang din ang unang beses na naging mahimbing ang tulog niya at hindi namalayan ng oras. Posible kayang dahil yon sa nangyari sa pagitan nila ni Bron? Nang maisip yon, ay naramdaman ni Briella ang pag-init ng mukha niya. At bigla siyang nailang nang nakatitig sa kanya si Bron at pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Dahil sa naiilang na pakiramdam ni Briella, ay binilisan niya ang pagkain. At nang matapos, ay kagad niyang niligpit ang pinagkainan niya. 4 a.m. Gusto mo bang mag-gym? Sa dami ng nakain mo simula kahapon, I think you need to exercise. Wika ni Bron. Wala ka bang balak matulog? Kunot noong tanong niya rito. It's okay. Wala naman akong gaanong schedule ngayong araw kaya pwede akong umidlip sa opisina. Sagot ni Bron at tinakay siya papuntang kwarto. Sabay silang bumaba at nagtungo sa private gym na tanging mga elite member ng gusali ang may access. Dahil masyado pang maaga, ay wala pang tao kaya nasolo nila ng 1 oras ang buong gym. Anong plano mo ngayong araw? Tanong ni Bron sa kanya nang makabalik sila sa penthouse at nakaligo na rin. Pareho silang nasa balkonahe at nagkakape. Sa agency lang ako buong maghapon. I'm sure bibisita si Mr. Kayab at kakausapin si Sander sa nangyaring gulo kahapon. Sagot niya. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Tanong ulit ni Bron. Yes, I can handle this alone. Hindi ko pwedeng iasa sa ibang tao ang gulong ginawa ko. Sagot niya. Parang gusto kong magtampo. Ibang tao pa rin ba ang tingin mo sa akin hanggang ngayon? Tanong ni Bron na mahihimigan ang tila pagtatampo sa boses nito. Ha? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hindi talaga ako sanay na ipasa sa iba ang problema ko. Utal niyang turan at nahihiyang napakamot ng ulo. I'm just kidding. Natatawang tura ni Bron. Gawin mo kung anong gusto mo. I'm always at your back, supporting you. Napatitig si Briella kay Bron. Thank you. Usal niya. Nanatili sila doon hanggang sa sumikat na ang araw. Pinilit niya si Bron na matulog kahit ilang oras lang dahil wala pa itong tulog simula kagabi. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya nito pinakinggan. Nang makapagbihis na si Briella at handa nang umalis, ay saka lang niya naalala na nakapatay ang phone niya. At nang buksan niya yon, ay sunod-sunod na pumasok ang sangkaterbang text messages at missed calls mula kina Chelsea, Dennis at kay Sander. Ngunit hindi niya pinagtuunan muna ng pansin ang mga yon at inilagay ang phone sa kanyang bag. Sigurado ka bang okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Briella kay Bron nang sakay na sila ng elevator pababa ng basement. Stop worrying about me. I'm fine. Sanay ako sa puyatan. I should be the one asking you that. Sagot ni Bron. I can handle this. Isa pa, hindi nila ako magagalaw ng basta-basta lang. Isa pa rin ako sa mga investors at kinikilalang fiancé ni Sander. Tura naman niya rito. I believe you. Nakatangong wika ni Bron. Nang makababa sila sa basement, ay naroon na si Luigi
at naghihintay sa kanila. Binati siya nito at simpleng ginitian. Tango lang naging sagot niya rito at iginiya siya ni Bron pasakay ng sasakyan. Maya-maya pa ay nakaalis na sila doon papunta sa Star Agency. Up the car, Luigi. Saan ni Briella nang nasa tapat sila ng cafe na 1 metro lang ang layo mula sa Star Agency. Hininto naman agad ni Luigi ang sasakyan. Bumaling siya kay Bron para magpaalam. Don't forget to call me later. Sasamahan kita para kunin ang mga gamit mo sa apartment mo. Tura ni Bron. Okay, mag-ingat kayo. And please, take a rest. Wika niya. Yeah, take care of yourself too. Huwag mong hayaan na saktan ka ulit ng sino man. Ayokong makitang may bagong pasaka na naman kapag nagkita tayo mamaya. Ani ni Bron. Magsasalita pa sana siya ngunit nagulat siya nang bigla itong lumapit sa kanya. At walang babalang kinintalan siya ng halik nito sa labi. Nanlaki ang mga mata niya at kaagad na nag-init ang mga pisngi sa sobrang hiya dahil hindi lang sila ang nasa loob ng kotse. Sige na, bumaba ka na. Nakangiting wika ni Bron na inabot ang door lock sa likod niya. Nagmadali siyang bumaba at walang lingon-likod na naglakad palayo sa mga ito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at hindi pa rin nakakabawi sa pagkagulat sa ginawa ni Bron. He's always giving her a heart attack, for Christ's sake. Briella! Napakurap si Briella at kuminto sa paglalakad. Saka lang niya napagtanto na nasa harap na siya ng Star Agency at papalapit sa kanya sa Chelsea. Saan ka ba galing? Ba't parang ang aga mo namang maging lutang? Inambush ka ba ng mga reporters? Sunod-sunod na tanong nito. Galing ako sa hotel. Sagot niya at pasimpleng tiningnan kung nakaalis na ang sasakyan nila Bron. Nang makitang wala na ang mga ito, ay pumasok na sila ng agency. Pinapatawag ka ng fiancé mo? Wika nito. Tugon niya. Habang binabagtas nila ang hallway papuntang elevator, ay dinig nila ang mga bulungan ng mga nadadaanan nilang mga staff at ilang modelong katulad nila ay bagong dating lang din. Nang maramdaman niyang tila papatulan ni Chelsea ang mga yon, ay hinawakan niya ito sa braso. Ignore them, sabi niya, at tuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makapasok ng elevator. Ang daming perpekto sa mundo. Akala mong linis-linis at kung makapanghusga, wagas. Inis na tura ni Chelsea. That's human nature. Kaya, imbis na sayangin mo ang lawi mo sa kanila, mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ang mga pinapagawa ko. Saad niya rito. Hindi ka talaga apektado sa mga naririnig mong pang-iinsulto nila sa'yo? Naniniguradong tanong nito sa kanya. Yes, may mas kailangan tayong pagtuunan ng pansin ngayon. And I want you to be prepared. Sagot niya. Matagal na akong handa, Briella. Ikaw lang talagang hinihintay kong gumalaw ng baso. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ipapagawa mo sa akin ay gagawin ko ng maayos at pulido. Nakangising wika nito. Thank you. Saad niya at hinintay na magbukas ang elevator. Sabay silang naglakad palapit sa opisina ni Sander at hindi na siya nag-abala pang pumatok at agad na pinihit ang siradura ng pinto. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Briella at narinig niya ang malakas na pagsinghap ni Chelsea. Pareho nilang nasaksihan ang akmang paghapit ni Sander sa bewang ni Matilda. Ngunit naudot yon nang makita sila. Hindi ka ba marunong kumatok, Briella? Paggalit na tura ni Sander, ngunit naging mailap ang mga mata nito nang magkasalubong ang tingin nila. Hindi ko alam na may kasama ka dito. Next time, you should lock your door kung ayaw mong may mga istorbo sa inyo. Makahulog ang tura niya na sinulyapan si Matilda na hindi umaalay sa tabi ni Sander. You're just right on time. Pinag-uusapan pa lang namin ni Sander kung anong gagawin sa'yo sa iskandalong ginawa mo kahapon. Nakahalukip-kip na wika ni Matilda. What are you thinking, Briella? Why the hell did you gate crash that event? Kung alam ko lang na yun ang sinasabi mong pupuntahan kahapon, hindi na sana kita pinayagan. Galit na singhal ni Sander sa kanya. Narinig niya ang pagsinghal ni Chelsea sa kanyang tabi. I was invited to that event at hindi ako basta-basta ng gate crash lang.
Hindi dumating ang last act na kinontak nila at nang malaman na bakante ako kahapon, ay pinakausapan akong gawin yon. Kaswal niyang turan. At sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Cut the acting, Briella. Alam kong naiinggit ka sa akin nang makita mong pinagkakaguluhan ako ng mga fans ko the other day. Kaya nagpapapansin ka ngayon sa media at nangagaw ng spotlight ng iba. Pangungot siyang wika ni Matilda sa kanya. Napasingal siya ng tawa, saka nagsalita. Why would I even bother explaining to you? Sino ka ba? You're just a model under my fiance's company. Honey, hahayaan mo lang bang insultuhin ako na mapapangasawa mo ng isang modelong nagsisilbi sa'yo? Baling ni Briella kay Sander. Sinadya niyang palungkutin ang kanyang mukha at ipakitang nasaktan siya sa panginsulto ni Matilda. How dare you to insult me? Baka nakakalimutan mong isa ako sa malaki ang ipinapasok na pera sa kumpanyang ito. At dahil din sa akin, kaya maraming franchisers ang pumapasok sa kumpanya. Panduduro sa kanya ni Matilda. Natural, you signed a contract with us, Matilda. At anong silbi mo sa kumpanya kung hindi ka namin mapapakinabangan? Matalas niyang turan dito. Briella, enough! Saway ni Sander sa kanya. What? May sinabi ba akong mali? Hindi ba't yun ang isa sa mga nakasad sa term sa kontrata niya bilang modelo ng kumpanya? Tanong niya kay Sander. Sinalubong niya ito ng tingin, ngunit hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Let's not talk about it. Huwag mong ibaling sa ibang bagay ang ginawa mong pagkakamali. Chelsea, leave us. We need to talk. No, she'll stay with me. Mabilis na wika niya. Needed her, Briella. Mariing tura ni Sander. And what about her? Anong papel niya sa pag-uusapan natin? Tanong niya na nakatingin sa galit ng si Matilda. Natahimik si Sander ng ilang sandali. Pagkuway napabuntong hininga at nilingon si Matilda. Huwag mong sasabihin pakikinggan mo ang sinasabi ng babaeng yan. Malakas na singhal ni Matilda kay Sander. Hindi niya napigilang pagtaasan ito ng kilay. At bakit hindi? I'm his fiancé and soon to be his wife. What? Iniisip mo bang mas pakikinggan ka niya? Briella! Galit na singhal ni Matilda sa kanya. Halos umusok na ang bumbunan nito sa matinding galit sa kanya. Nginitian niya ito ng ubod ng tamis. Nag-e-enjoy siyang makita ang halos hindi na maipintang mukha nito.